San pesos kayo. Let's welcome back Team Salvador. Heidi, thank you again. Salamat Yuki, Ryan, Nika, and of course, Jason at ang Salvador family. Ma'am, maraming salamat po for being here. Nako, sana po next time kayo naman po ang sumali. Kaya ito, guys, next time ulit. Kaya natin. Kaya maraming salamat Pilipinas. Ako po si Digong Grandes, araw-araw na maghahatid ng saya at premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud. Noong bagyong Marset, sa Cagayan, lumitas po dahil sa banta ng baha. Pero hindi pa nakakalabasinta. Ang bagyong may dalawang bagyo na naman. Opel na susunod, Mami. Exclusive. Lalaking nagtago matapos umanong magmolestya sa kapatid ng dating pinakasama huli sa NAIA. Apat na opisyal ng Office of the Vice President na cite in contempt dahil sa hindi na naman pagsipot sa pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds. Sa pang-opisyal ng OVP na hindi umanong imbitado at tumangging mag-o, pinalabas sa pagdinig. Ang pinakamalawak na pagsaling pwersa ng iba't ibang organisasyon para sa pinakakomprehensibong pag-uulat sa eleksyon 2025. Pinangunahan ng GMA Network. At abangan ang handog ng Katoso Network ngayong Kapaskuhan na puno ng pasasalamat ang 2024 GMA Christmas Station ID. Live sa GMA Network Center. Taon nang nakatutok. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong bagyo sa loob ng isang linggo ang nagbabadyang humagupit sa Pilipinas. Una na ang bagyong Mika na naglandfall sa Aurora. Panic Evacuation Center tuloy ang libu-libong taga-bayan ng Kasiguran at Dilasag na pinaka-napuruhan ng bagyo. Wasak na nga ang mga bahay at nahirapan pang pagpasok sa ilang lugar dahil sa baha o dahil sa mga nagtumbahang puno at poste. At live mula sa Kasiguran, Aurora, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Wala namang hangin dyan, no? Ang mga kahoy na paghahangin, basa kami dito lahat ay pati ang bubong na ito, parang papel na mabutas, malaki sa Rural Health Unit sa Kasiguran. Mga sirang bahay tubo at nakatumbang mga poste at puno naman ang tumambal sa bayan ng Dilasag kung saan naglandfall ang bagyo. Sa Bidyong Bayan Patroller Glenn Balanag, kita ang matinding pag-ulan at malakas na hangin bandang alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, pati ang paglipad ng mga naputol na sanga at dahon ng mga puno. Sabi ng alkalde, halos 80 hanggang 70% ng kanilang agrikultura ang napansala ng bagyo. Ang pinagkakitaan lang po ng aking mga kababayan dito po sa bayan ng Dilasag ay fishing lang po sa agriculture. As soon as possible po kami po ay nawalan na rin hindi na rin po stable yung ating pong signal. Tumuloy muna sa evacuation center sa ilang residente ng Dilasag. Kaya nesesaryo na nasira ang bubong ng bahay dahil sa bagyo. Nagpaiwan naman ang kanyang asawa at ilang anak sa kanyang bahay sa pamamagitan. Ang misis ko pati wala, talagang apektado po kami.
napakahirap po. May paalala naman ang Office of Civil Defense Central Luzon sa mga residente. Sana po manatiling makinig po sa advisory at saka yung mga payo po ng ating mga barangay, municipal at saka provincial dream council. Tungkol po natin yung mga advisory nila kung kailangan mag-evacuate, preemptive evacuation para malayo po sa anumang disgrasya. Kabayan, sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aurora, aabot sa 6,000 individual na ang nasa loob ng evacuation centers sa iba't ibang bahagi yan ng Aurora. At sa ngayon, wala na masyadong kagulan, pero malakas yung hangin dito. Pero hindi kasing lakas kumpara doon sa na-experience natin kaninang umaga habang binabayo tayo ng Tayunika. Kabayan. Job, bukas pa ang mga daan papunta dyan sa natural lugar. Nasaan? Kabayan, bukas yung mga main road dito pero may iba pang mga nakahambalang na mga puno pati na rin yung mga poste doon sa mga kalsada, doon sa mga main road papunta dito sa bayan na ito, pati na rin doon sa katawing bayan na kasiguran. Tinanong natin kanina yung alkalde kung kailan nila ito kailan magsasagawa ng cleaning operations. So sinabi nila na baka bukas pa dahil kung makikita mo kabayan, napakadilim ng paligid ko ngayon at ang tanging nagpapailaw lang ay yung mga ilaw natin dito sa ABS-CBN News. So medyo delikado muna at yun muna ang pinaprioritize nila sa ngayon. Maraming salamat live mula sa Dilasan sa Aurora. Nagpapatrol si Job Manahan. Mula naman kay ABS-CBN resident meteorologist sa Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ngayon ang bagyo at may pag-asa ba tayong gaganda ang ating panahon, lalo na sa Northern Luzon? Yes, kabayan, natawid na ng bagyong Nika ang Northern Luzon matapos itong mag-landfall dyan sa may Dilasag sa Aurora. Nagpas alas 8 ngayong Lunes po ng umaga. Huling namatayan ang bagyo sa may bayan ng Besao Mountain Province. Paghihapong humina ang bagyo din sa pagdaan sa kabundukan ng Northern Luzon. Pero typhoon pa rin ito. May lakas ng hangin na 120 kilometers per hour at yung pagbugso umaabot ng 200 kilometers per hour. Sa ngayon po ay kumikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayon pong gabi, inaasahan na sa West Philippine Sea na ang bagyo at bukas po ay makakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero nakataas pa rin ang wind signal number 4 dyan po sa mga probinsya ng Alinga Mountain Province, hilagang bahagi ng Ifugao, Central at Southern Abra at Northern at Central Ilocos Sur. Signal number 3 naman po sa Northern Quirino, Northeastern Nueva Vizcaya, Central Isabela, Southwestern Cagayan, Southern Apayao, maging dyan po sa nilalaging bahagi ng Abra at ng Ifugao, Northern Benguet, Southern Ilocos Norte at ibang bahagi pa ng Ilocos Sur. Signal number 2 sa Northwestern at Eastern Mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng mga probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Benguet, pati po ng Ilocos Norte, La Union, Northeastern Pangasinan, Northern at Central Aurora at Northern Nueva Ecija. At signal number 1 pa sa Babuyan Islands, sa nalalabing bahagi po ng Mainland Cagayan, ng Pangasinan, Aurora at Nueva Ecija, magigito po sa bahagi ng Bulacan, dyan sa Pampanga, Tarlac, Northern at Central Zambales at Northeastern Quezon, kasama ang Polillo Islands. Sa pagkilos po ng bagyo palayo pa sa atin, posibleng magbaba pa ng signals dyan sa Northern Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company, ngayon pong Lunes ng gabi, magiging maulan pa sa malaking bahagi ng Northern Luzon, pero mababawasan yan Martes ng madaling araw. May ilang lugar po sa ibang bahagi ng Luzon, tanghali ng Martes ay makakaranas po ng mga pag-ulan at meron pong posibleng thunderstorm pagsapit ng hapon dito sa may bahagi ng Ilocos Region, pero kalupuran ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon pagsapit ng gabi. Sa ibang bahagi naman po ng ating lugar, magkakaulan po ang thunderstorm sa hapon, lalo po dyan sa bahagi ng Panay, Negro, sa may Zamboanga Peninsula, dito po sa may Lanao Provinces at sa Bukidnon. At sa gabi, medyo may mga pag-ulan pa sa may Sorsogon na mababawasan pag lumalim ang gabi. Kaya naman po sa Metro Manila, aaraw, pero po may katamtamang tsansa ng ulan pagsapit ng oras. Bukod po sa bagyong Nika, meron pang dalawang bagyo sa silangan ng bansa ang minomonitor. Una po yung mas malapit na bagyo, sa silangan lang po ng Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Depression
sitwasyon na ito ay nasa 780 kilometers silangan ng Eastern Samar. Ang ikalawang bagyo naman ay mas malayo, mahigit 3,000 kilometers silangan po yan ng ating bansa. Malapit dito sa may Guam. At ito po ay medyo matagal pa bago makarating sa atin. Ang mas malapit pong bagyo, posibleng pumasok na sa ating AR bukas. Tawagin po ito sa local name na Ophel. So nakikita natin ngayon sa ating forecast track, so ito po ay tutungo dyan sa may bahagi ng extreme northern Luzon, kung saan pwede itong lumapit dyan sa may Cagayan at bahagi ng Batanes sa Huwebes o sa Biyernes. Ang mas malayo naman pong bagyo, mababa ang lalakbayin ng ng dagat at posibleng tuloy-tuloy ang paglakas nito. At ito po ay pwedeng pumasok ng PAR sa araw po ng Huwebes o Biyernes. So tawagin po ito sa local name na Pepito. Sa amin po nakikita ang lalapit itong bagyong Pepito dyan po sa may Luzon, papasok ang pamilya, magabago pa po yung forecast sa mga parating na bagyo, kaya lagi pong mag-monitor Pepito. sa update ukol sa Open. At yan po ang Pepito Manaloto. Ako po si Ariel Rojas. Ingat. URSTUVWXYZ. Ang dami pa. 10 ba? Patay ang isang senior citizen sa Maynila matapos mabundol ng isang motorsiklo habang tumatawid. Ayon sa mga vendor, madilim ang lugar, kaya naman may paalala ang otoridad sa mga motorista. Yan sa CCTV control ni Jeff Cabaran. Ingat. Ayun, madilim pa. Naglakad sa bahagi ng New Gilid Calaveras naman Street siya. pagka alas 10 ng gabi nitong linggo, ang 60 anyos na lalaki nito nang bigla siyang tumawid sa kalsada. Saglit siyang huminto sa gitna, pero sa lakas ng pagkakabangga, tuminakbo ng ilang metro ang biktima. Second the spot ang lolo matapos na magtamo ng matinding pinsala sa kanyang ulo. Wasak naman ang unang bahagi ng motor. At nabangga niya nga itong naglalakad na ito. Dahil dito, nagkaroon dito ng severe head injury na kalaunan ay kinasawing dito ang ating biktima. Ayon sa mga vendor sa lugar, posibleng hindi napansin ng motor ang papatawid na biktima. Madilim. Basta madilim sa dito pag hindi siya minsan di makita ng mga taong pag tumawid. Madilim. Baka hindi po nakita ng driver. Kasi madilim. Wala talagang ilaw ng gitna ng hospital. Kaya paalala ng otoridad, Driver tayo at tingnan natin, sabi nga natin sa tulad yung nakita natin ang pakabilis talaga ng takbo at yung lugar kung saan nangyari yung insidente medyo may kadiliman. Palagi natin tinitingnan dyan yung maaaring nangyari sa kalsada. tumangging magbigay ng pahayag ang rider na sumasailalim na sa inquest proceeding para sa reklamo ng witness to prudence resulting in homicide. Jeff Cabaras, ABS-CBN News. Pinagbabaril at napatay ang isang lalaki sa barangay Cogon Ramos. Sa nitong linggo ng madaling araw. Sa buwan ng CCTV, kitang tumigil ang ilang motorsiklo. Kabilang na ang sinasakyan ng biktima sa may intersection ng General Maximilian Avenue. Kita rin ang pilit na pagsikip sa mga motor ng isang kulay green na minivan. Maya-maya, lumabas ang dalawang lalaki sa van. Binuntok ng isang sa binulot ng isang suspect ang pagkakalin sa kasunod ng biktima at tumangkap tinamaan sa kanyang bahagi ng sasakyan. Ang biktima na dead on arrival sa ospital. Napag-alamang sa Diamond Club ang biktima ng dating kriminal dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Objective almost complete. Keep it up. Pasintabi po at sensitibo ang susunod na balita. Arestado ang isang tricycle driver matapos patayin at isilid sa loob ng isang drum ang kaibigan sa Santa Rosa, Laguna. Away umano sa pera ang kanilang nagbilog. Exclusive to Top Patrol, Live Aquino.